Habang may tigil-putukan ng Israel at Iran, iniulat na tinitingnan na ng pinuno ng seguridad ng Israel ang lagpas sa kasalukuyang digmaan at iniisip ng kinabukasan pagkatapos ng labanan sa Gaza. Ayon sa ulat, nagpunta si Shin Bet Chief David Zini sa UAE para sa lihim na pagpupulong kay Mohammed Dahlan, ipinatapong Palestinong makapangyarihang personalidad sa politika, karibal ni Abbas at dating Gaza Security Chief na laging nababanggit sa mga plano para sa Gaza pagkatapos ng digmaan. Hindi kinumpirma ng Shin Bet ang pagpupulong at ayaw magkomento sa schedule ng kanilang pinuno. Si Dahlan ay hindi ordinaryong Palestinian na politiko. Isa siya sa pinakamakapangyarihang mga pinuno ng Fatah sa Gaza at pinuno ng Palestinian Preventive Security Force matapos ang Oslo Accords. Matagal na siyang kilalang matigas na operatiba sa seguridad, tutol kay Hamas at malapit sa balangkas ng seguridad na binuo ng Israel, Palestinian Authority at iba pang regional na aktor. Nagkaroon siya ng mga kaaway dahil sa karerang pampulitika. Noong 2007 nang sakupin ng Hamas ang Gaza, natalo agad ang mga tauhan ni Dahlan at tumakas siya mula Gaza Strip. 4 na taon nang lumipas, pinalaya siya sa Fatah dahil sa tunggalian kay Mahmoud Abbas, kasalukuyang presidente ng PA na nakita siyang banta sa politika. Simula noon, namirahan si Dahlan sa UAE bilang ipinatapon, nakipag-ugnayan sa mga lider ng Emirati at aktibo sa likod ng eksena pero hindi direkta sa West Bank o Gaza. Pero bakit paulit-ulit lumalabas ang pangalan niya? Mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza, ilang ulit nang nabanggit si Dahlan sa iba't ibang ulat bilang posibleng personalidad sa isang kaayusang post-Hamas. Hindi kinakailangang opisyal na lider ng Gaza, ngunit maaaring maging isa sa mga tutulong sa isang pansamantalang administrasyon na suportado ng mga bansang Arabo. Tinuturing siya ng mga taga-suporta bilang natataning Palestino na may seguridad na karanasan, matatag laban sa Hamas at malalim na koneksyon sa Gulpo. Gayunpaman, tingin ng mga kritiko na siya ay naghahati ng opinyon, kontrobersyal at hindi katanggap-tanggap sa malaking bahagi ng hanay pampolitika ng mga Palestino. Maaring hindi masagot ng pagpupulong sa UAE ang tanong sa kinabukasan ng Gaza, pero ipinapakita nitong sa likod ng mga eksena, patuloy pang naghahanap ang Israel at mga regional na manlalaro ng sagot. Balik tayo sa studio kasama ang Senior Middle East Correspondent Arielo Sirian at Security Analyst Yakov Lapin, host ng Ross Handler Report. Ikaw muna, Yakov. Kilala mo ba si Mohammed Dahlan? At sa tingin mo ba kung mangyari nga ito na siya ang italaga bilang leader ng Gaza sa hinaharap, malulutas ba talaga nito ang problema ng Israel na tinatawag na Hamas? Sa tingin ko, magiging bahagi lang ito ng solusyon kung ang tinatawag na pagtatalaga ay bahagi ng mas malalim na paghihiwalay ng lipunang sibil ng Palestinian at ng Hamas. Hindi pwede na siya lang mamuno sa pampulitikang entidad sa Gaza habang nananatiling pangunahing armadong puwersang terorista ang Hamas, ang de facto rehimen. Halos lahat ng aspeto ng lipunang sibil sa Gaza ay hawak ng Hamas, kaya ganyan na yon ang sitwasyon. Walang magbabago at hindi rin papayagan si Mohammed Dahlan na kumilos laban sa kagustuhan ng Hamas. Pero kung magkakaroon ng totoong paghihiwalay at ang tinutukoy ko, una sa lahat, ay pisikal na paghihiwalay at maaring kasama dito ang pagsisimula ng pag-alis ng mga taga-Gaza mula sa pamumuno ng Hamas, teroristang pamumuno. Bilang unang yugto, patungo siguro sa bahagi ng Gaza Strip na kontrolado ng Israel sa bagong Rafah na ginagawa nila bilang simula. Pagkatapos, kung dadalhin si Mohammed Dahlan na handang pamunuan ang matinong autonomiya ng mga Palestino, sa palagay ko may dapat pag-usapan. Sa tingin ko, kawili-wiling panukala ito. Pero kailangan itong maging bahagi na mas malalim na paghihiwalay, kung hindi ay wala rin itong patutunguhan. Ariel, di mo ba naisip na ang pagkalat ng info tungkol sa meeting na ito ay makakasama kay Mohammed Dahlan at sa tsansa niya? Sa huli, si Dahlan, kahit na lumabas man o hindi, ang kwentong ito, hindi nito binabago ang katotohanan na hindi niya kayang magmukhang tagapagligtas ng Gaza o kahit ang susunod na administrador ng Gaza na dumarating sakay ng mga Israeli tank. Malino na hindi yon mangyayari, pero ang imahe ng Israel na winawasak ang Gaza Strip at ibinibigay ito kay Dahlan ay hindi siya makapagtatagal sa politika dahil sa ganyang imahe. At kaya ito, hindi ibig sabihin na ayaw niyong magkaroon ng papel sa Gaza. Pagkatapos ng digmaan, pinag-uusapan natin si Dahlan para sa mas huling yugto matapos ang digmaan. Opsyon dahil matagal na niyan isinusulong ang kung ano ang nabubuo ngayon sa aktual na sitwasyon. At iyon ay ang pagtatatag ng isang teknokratikong gobyerno. Noong 2023, matapos ang Oktubre 7 na pag-atake, sinabi niyang kailangan ng pansamantalang teknokratikong gobyerno ng 2 taon bago ang halalan sa ilalim ng Estadong Palestino. Iyan ang yugto kung saan siya maaring sumali
at malamang napipiliin niyang bumalik sa eksenang Palestino sa aktwal na lugar. Kahit na itinatanggi niya ang anumang uri ng ulat tungkol dyan sa mga nakaraang taon, kabilang na ang mga ulat dito sa E24 News English. Pero sa huli, gusto niyang sumali o magkaroon ng aktibong papel sa loob ng Gaza Strip. Hindi pa yun nangyayari. Wala pa mga kondisyon para doon. Kaya ngayon, kumikilos siya bilang tagapayo, lalo na tungkol sa pagtatatag ng teknokratikong gobyerno. Mukhang pati sa mga opisyal ng Israel. Oo, ayos. At mabilis lang, gusto ko lang idagdag na naintindihan ko ang takot ni Dahlan tungkol sa imahe ng pagdating niya na sakay ng mga tangke ng Israel. Tandaan lang natin na ang autoridad ng Palestina, kahit ano pa ang gusto nitong sabihin, ay talagang umaasa. Ang pisikal nitong pag-iral ay umaasa sa mga operasyon ng IDF araw-araw laban sa Hamas. Kung walang pagsalakay laban sa Hamas, baka wala ng autoridad ng Palestina na yon sa West Bank, sa Judea at Samaria. Sa palagay ko, mahilig ang mga Palestino sa politika na ituro ang karibal at sabihing umaasa ka sa Israel. Umasa ang autoridad ng Palestina sa Israel sa pisikal na aspeto habang nakikipagdigmaang diplomatiko laban dito. Sa totoo, dalawang panig din ang relasyon na yan. Gayang nabubuhay ang autoridad ng Palestina sa koordinasyon sa seguridad kasama ang Israel, pinoprotektahan din ng mga pulis ng autoridad ng Palestina ang mga sibilyang Israeli araw-araw sa pamamagitan ng koordinasyong ito. Pero hindi ito patas o simetriko. Ginagamit ito sa politika para manira kahit hindi kimikilala ang totoong sitwasyon na kadalasan ay kabaligtaran pa. Ang koordinasyong pangseguridad ay may kapalit ding pangpolitika para sa PA, tulad na nakikita natin sa kabilang banda. Maraming salamat kay Ariel Austin, Senior Middle East Correspondent at Yakov Lapin, Security Analyst at host ng Ross Handler Report.